Ang ugong ng isang itim na pickup truck sa di kalayuan ng unang gumising sa kanyang takot. Biglang kumabog ang dibdib ni Liana. Hindi niya napigilan ang sarili na mapahawak sa kanyang tiyan, kung saan malinaw na ang hubog ng dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Ang tunog na yon, pamilyar, masyadong pamilyar. Isang malamig na boses ang bumulong sa kanyang isipan. Isang multo mula sa nakaraang pilit niyang tinatakasan. Wala kang silbi. Napapikit si Liana. Ang mga salitang yon, parang lason na kahit gaano katagal na ang lumipas, ay nanunuot pa rin sa kanyang sistema. Dumaan ang sasakyan sa kabilang kanto at hindi lumiko. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nanatili. Ang palengke sa tondo ay maingay at puno ng buhay pagsikat ng araw. Ang amoy ng alat at isda ay humahalo sa singaw ng putik mula sa kalsadang lupa. Para sa marami, ito ay simula ng panibagong araw ng pagkayod. Para kay Liana, ito ay panibagong araw ng pagtatago. Nakatayo siya sa likod ng kanyang maliit na pwesto ng isda. Suot ang isang luma ngunit malinis na bestida. Bawat barya na kanyang kinikita ay para sa batang hindi pa niya nakikita, ang nag-iisang liwanag sa madilim niyang mundo. Magandang umaga? Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napatingala si Liana. Ang lalaking yon na naman. Ang lalaking halos araw-araw ay bumibili sa kanya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang pangalan. Maayos ang kanyang pananamit, ngunit simple lang. May dala siyang itim na payong, kahit na hindi pa naman umuulan. Ang mga mata niya ay kalmado, palaging may dalang kakaibang kapayapaan na hindi sanay si Liana. "Sir?" sagot ni Liana, bahagyang yumuko. "Galunggong, 1 kilo," sabi ng lalaki. Ang boses ay mahinahon. Mabilis na kumilos si Liana, kumuha ng plastik at nagsimulang maglagay ng isda. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Sana ay hindi nito napapansin. Inabot niya ang supot. Naglabas ng pera ang lalaki at iniabot sa kanya. Higit sa sapat ang bayad. "Keep the change," sabi nito, bago pa man makapagsalita si Liana. Ito ang palaging nangyayari. Palagi siyang nagbabayad ng sobra. Sa simula, tinangka ni Liana na isauli, ngunit magalang itong tumatanggi. Hindi ito awa, pakiramdam ni Liana. Ito ay respeto. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang akmang tatalikod na ang lalaki, biglang pumatak ang ambon. Mabilis itong naging ulan. Walang bubong ang maliit na pwesto ni Liana. Bumukas ang itim na payong, ngunit sa halip na umalis, humakbang palapit ang lalaki. Itinapat nito ang payong sa ibabaw ni Liana. Sapat para silungan siya at ang kanyang paninda. Napatanga si Liana. Nabasa na ang balikat ng lalaki, ngunit hindi nito inalintana. Tahimik lang itong nakatayo sa tabi niya, hawak ang payong. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito nagtatanong. Nakikiramay lang sa pamamagitan ng katahimikan. "Salamat, sir," nauutal na sabi ni Liana. Tumangulang ito. Sino ba talaga ang lalaking ito? Ano ang kailangan niya sa isang hamak na tindera ng isda sa tondo? Ang kabaitan niya ay parang sinag ng araw sa gitna ng bagyo, ngunit para kay Liana, natatakot siyang masanay. Dahil alam niya, pagkatapos ng araw, darating ulit ang dilim. Nang tumila ang ulan, isinara ng lalaki ang payong at nagpaalam sa isang tango bago tuluyang umalis. Sinundan siya ng tanaw ni Liana. May kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang patak ng pag-asa, ngunit ang pag-asang yon ay biglang naglaho. Mula sa kabilang direksyon, isang itim na pickup truck ang dahan-dahang gumapang sa makitid na kalye. Ang parehong pick-up. Sa pagkakataong ito, sigurado na siya. Nakita niya ang maliit na UP sa bumper sa likuran, ang gasgas sa gilid ng pinto. Ito ang sasakyan ni Rogelio, ang kanyang asawa, ang kanyang bangungot. Parang huminto ang mundo ni Liana. Nawala ang ingay ng palengke. Nawala ang amoy ng isda.
Ang tanging nakikita niya ay ang sasakyang yon, dahan-dahang lumalapit, na parang isang hayop na naamoy ang kanyang biktima. Hindi ito huminto. Nagpatuloy lang ito sa pag-andar at sa isang saglit, nakita ni Liana ang anino ng lalaking nasa loob ng driver's seat. Hindi niya nakita ang muka, pero alam niya. Alam ng buong katawan niya. Nahanap na niya ako. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa sigawan ng mga nagtitinda. Nahanap na niya ako. Dali-dali niyang iniligpit ang kanyang paninda. Ang mga isda ay nagkalat sa loob ng kahon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Hindi na niya makontrol. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang tumakbo. Ngayon na, ang takot ay parang lason na mabilis gumapang sa buong katawan ni Liana. Sinubukan niyang humakbang, ngunit ang kanyang mga binti ay parang naging haligi ng gelatin. Ang ingay ng palengke ay unti-unting humina, napalitan ng isang matinis na ugong sa loob ng kanyang tainga. Ang mga kulay sa kanyang paligid ay nagsimulang maghalo-halo, hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang itim. Isang matigas na pagbagsak, at pagkatapos, wala na. Nagising si Liana sa amoy ng alkohol. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti! Lahat ay puti! Ang kisame, ang dingding, ang kumot na nakabalot sa kanya. May mahinang tunog ng isang makina sa kanyang tabi. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit naramdaman niya ang isang karayom na nakatusok sa kanyang kamay, konektado sa isang supot ng dextrose, isang ospital. The baby's heartbeat is strong, but she's suffering from exhaustion and malnutrition. Kailangan niya ng masustansyang pagkain at iwasan ng stress. Boses ng isang babae, isang doktor. I understand. Gawin niyo po ang lahat ng kailangan. Ang boses na yon. Ang lalaking may payong. Dahan-dahan niyang ipinihit ang kanyang ulo. Nakita niya ito. Nakatayo malapit sa pinto. Kausap ang isang doktora. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit ang tindig nito ay puno ng awtoridad. Napansin ng doktora, nagising na si Liana. Ngumiti ito ng bahagya at lumapit. Mabutit gising ka na, ma'am. Don't worry, you and your baby are safe. Kailangan mo lang magpahinga, sabi ng doktora sa malumanay na boses. Lumingon ang lalaki. Nang makita siya nitong gising, isang alon ng relief ang dumaan sa mukha nito. Lumapit ito sa kama. Anong nangyari? Mahinang tanong ni Liana, ang lalamunan ay tuyo. Hinimatay ka sa palengke, sagot ng lalaki. Dinala kita dito. Hinimatay. Naalala niya ang lahat. Ang itim na pickup. Ang takot. Si Rogelio. Ang bayarin. Agad na sabi ni Liana. Sinusubukang umupo. Sir, wala po akong pera. Huwag mo munang isipin yan. Putol ng lalaki sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Seryoso, ngunit hindi nakakatakot. Ang mahalaga ay magpalakas ka. Umupo ito sa silyang katabi ng kama. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liana ng malapitan ng mukha nito. Hindi ito masasabing sobrang gwapo, pero meron itong mukha na mapagkakatiwalaan. Isang mukha na nagsasabing kaya niyang hawakan ng lahat. Bakit niyo po ito ginagawa? Tanong ni Liana. Ang kabaitan ay isang bagay na hindi na niya pinagkakatiwalaan. Palaging may kapalit. Iyon ang itinuro sa kanya ni Rogelio. Walang libre sa mundo, Liana. Lalo na para sa isang katulad mo. Nakita kitang nahihirapan. Simpleng sagot ng lalaki. Hindi ko pwedeng talikuran na lang yun. Pero, hindi niyo po ako kilala. Hindi na mahalaga yun ngayon, sabi nito. Ang sabi ng doktor, kailangan mo ng lugar kung saan ka makakapagpahinga ng maayos, isang lugar na ligtas. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Hahayaan mo ba akong tulungan ka? Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin dito. At hahanapan kita ng mas maayos na matutuluyan kahit hanggang sa makapanganak ka lang. Ang mga salitang iyon ay parang isang panaginip.
isang solusyon sa lahat ng kanyang problema. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, lalo itong bumigat. Ang alok ay masyadong maganda para maging totoo. Naalala niya ang mga unang taon nila ni Rogelio, ang mga pangako, ang mga regalo. Bago unti-unting lumabas ang tunay nitong kulay, bago siya naging isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Pabigat ka lang. Ang boses ni Rogelio ay muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Umiling si Liliana. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi po, sir. Sobra-sobra na po yan. Nakakahiya. Walang nakakahiya sa pagtanggap ng tulong. Giit ng lalaki. Pero bakit po? Ano pong kapalit? Tanong ni Liana. Ang boses ay basag na. Natigilan ng lalaki. Isang bakas ng lungkot ang dumaan sa mga mata nito. Walang kapalit. Sabi nito sa mahinang boses. Ang gusto ko lang ay maging ligtas ka at ang anak mo. Sinubukan ni Liana na tanggalin ang dextrose. Kailangan niyang umalis. Hindi niya kayang maging utang na loob. Hindi niya kayang maging pabigat ulit sa ibang tao. Aalis na po ako. Kaya ko po ang sarili ko. Sabi niya, kahit alam niyang kasinungalingan iyon, hindi siya pinigilan ng lalaki. Tumayo lang ito at pinagmasdan ang kanyang pagpupumilit. Sa huli, si Liana rin ang sumuko. Wala siyang lakas. Bumuntong hininga ang lalaki. Hindi galit, kundi pag-unawa. Sige, hindi kita pipilitin, sabi nito. Pero tanggapin mo man lang sana ito. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Inilagay niya ito sa ibabaw ng kumot ni Liana. Isang mumurahing cellphone. Nakalagay na dyan ang numero ko. Sabi ng lalaki. Kung kailangan mo ng tulong, anumang oras, tumawag ka. Tumingin ito sa kanya. At sa isang saglit, nakita ni Liana ang isang pangako sa mga mata nito. Isang pangakong hindi isinasatitik. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at lumabas ng kwarto. Naiwan si Liana, mag-isa sa tahimik na silid. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone. Ang bigat nito sa kanyang palad ay parang bigat ng isang desisyon na kailangan niyang gawin. Pinilit ni Liana na maging normal ang lahat. Pagkatapos niyang lumabas ng ospital, tinanggihan niya ang lahat ng tawag mula sa numerong ibinigay sa kanya. Binalik niya sa lalaki ang cellphone sa pamamagitan ng isang nurse. Isang maikling sulat lang ang kasama. Salamat po, pero kaya ko na. Isang kasinungalingan, pero isang kasinungalingan na kailangan niyang paniwalaan. Kaya bumalik siya sa palengke, sa kanyang maliit na pwesto, sa amoy ng isda at alat. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya na hindi niya kailangan ng sinuman, na kaya niyang protektahan ang kanyang anak ng mag-isa. Isang linggo ng mapayapang pagtatago. Hindi na niya nakita ang lalaking may payong. Hindi na rin niya nakita ang itim na pick-up. Nagsimula siyang maniwala na baka nagkamali lang siya. Baka guni-guni lang niya ang lahat. Hanggang sa isang hapon, narinig niya ang boses na yon. Hoy, Liana! Ang boses na iyon ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng kanyang mundo. Parang yelo na bumalot sa kanyang mga ugat. Kilala niya ang yabang sa bawat pantig. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Rogelio. Ilang metro lang ang layo. Nakasuot ito ng mamahaling polo shirt na medyo gusot na at amoy alak kahit mula sa kinatatayuan ni Liana. May isang ngangisi sa kanyang mga labi, ang nangising palagi niyang nakikita bago siya nito simulang saktan gamit ang mga salita. Aba, tingnan mo nga naman, sabi ni Rogelio. Dahan-dahang lumalapit. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magtumpukan, naaakit sa posibleng eskandalo. Ang mahal kong asawa, nagtitinda na pala ng isda. Ang babaeng sinabi kong walang mararating. Tama nga ako, di ba? Naramdaman ni Liana ang tingin ng lahat ng tao, parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang tanging panangga niya sa kahihiyan. Umalis ka na, Rogelio, mahinang sabi ni Liana. Tumawa si Rogelio,
Isang tawang malakas at mapanlait. Umalis? Bakit ako aalis? Namiss kita, Liana. Namiss kong ipaalala sa'yo kung gaano ka kawalang kwenta. Lumapit pa ito at nakita ni Liana ang galit sa mga mata nito. Galit dahil iniwan siya. Galit dahil nasira ang kanyang imahe. Narinig ko may bago ka na raw, ha? Sino? Sinong tangang papatol sa isang baog na tulad mo? Hindi sumagot si Liana. Napayuko na lang siya. Umaasang sana ay lamunin na lang siya ng lupa. Ngunit hindi pa tapos si Rogelio. Tumingin ito sa paligid, sa mga usisero. Pagkatapos ay tumingin ito sa isang malaking sanaw ng putik sa kalsada. Resulta ng ulan kagabi. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mabilis itong bumalik sa kanyang itim na pickup na nakaparada sa di kalayuan. Sumakay ito, pinaandar ang makina at mabilis na ipinihit ang manibela. Alam na ni Liana ang gagawin nito. Hindi na siya nakagalaw. Pinaarangkada ni Rogelio ang sasakyan diretso sa sanaw. Ang maruming tubig putik ay tumalsik na parang isang alon. Naramdaman ni Liana ang malamig at mabahong likido na bumasa sa kanyang damit, sa kanyang mukha, sa kanyang buhok. Tumigil ang pick-up sa tabi niya. Ibinaba ni Rogelio ang bintana. Ayan, sabi nito. Ang boses ay puno ng tagumpay. Bagay na bagay sa'yo. Isang basurang nababalot sa putik. Napatingin si Liana sa kanyang damit. Sa mantsa, sa dumi. Naramdaman niya ang mga luhang nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi, humahalo sa putik. Hindi pa kontento, sumigaw si Rogelio para marinig ng lahat. At yang dinadala mo? Itinuro nito ang tiyan ni Liana. Huwag kang umasa. Kahit kailan, hindi ka magkakaanak. Tandaan mo yan. Pagkatapos ng huling lason na yon, mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan palayo. Iniwan si Liana na nakatayo doon. Basang-basa, marumi, at basag na basag sa gitna ng daan. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang ilan ay naaawa. Ang ilan ay natatawa. Para kay Liana, lahat sila ay nanghuhusga. Nanginginig siyang umupo sa isang tabi. Niyakap ang kanyang mga tuhod. Wala na siyang pakialam sa paninda niya. Wala na siyang pakialam sa mundo. Ang gusto lang niya ay maglaho. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo doon. Maya-maya, naramdaman niyang may tumigil sa kanyang harapan. Ayaw na niyang tumingala. Ayaw na niyang makita ang pagkutya sa mga mata ng iba. Ngunit may isang bagay na ipinatong sa kanyang mga balikat. Isang bagay na mainit at mabango. Isang itim na coat. Nag-angat siya ng tingin. Siya, ang lalaking may payong. Nakatayo ito sa harapan niya. Hindi nakatingin sa kanya, kundi sa direksyon kung saan umalis si Rogelio. Walang emosyon ang kanyang mukha, walang awa, walang galit. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Liana ang isang bagay sa kaibuturan ng mga iyon. Isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Isang lamig. Isang nakakatakot na determinasyon. Parang isang kalmadong karagatan bago dumating ang pinakamalakas na bagyo. Hindi ito nagsalita. Hindi na kailangan. Sa mga matang yon, naintindihan ni Liana. Hindi pa ito tapos. Ang totoo, ngayon pa lang ito magsisimula. Ang amoy ng isda at putik ay napalitan ng malamig na hangin mula sa aircon at ng mamahaling pabango ng katatapos lang linisin na sahig. Hindi ito ang lalaking nakatayo sa ilalim ng ulan sa palengke ng Tondo. Dito, sa ika-40 palapag ng isa sa pinakamatataas na gusali sa Makati, siya ay si Mr. Mateo Velasco, ang CEO at presidente ng Velasco Logistics, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Pagpasok niya pa lang sa lobby, tumahimik ang mga empleyado. Ang mga pagbati ng "Good morning, Sir Mateo" ay puno ng paggalang at kaunting takot. Tumangulang siya, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit hindi mabasa. Dire-diretso siya sa kanyang opisina. Isang malawak na kwarto na may floor-to-ceiling na bintanang salamin, kung saan tanaw ang buong syudad. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan
at pumikit sandali. Ngunit hindi ang tanawin ng syudad ang kanyang nakita. Ang nakita niya ay ang imahe ni Liana. Nakaupo sa putikan. Ang kanyang damit ay puno ng mantsa. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, basag. Ang pag-aalipusta na natanggap niya ay parang isang sugat na nakita mismo ni Mateo. Isang malamig na apoy ang nagsimulang umalab sa kanyang dibdib. Hindi ito maingay na galit. Ito ay tahimik, kalkulado, mas mapanganib. Sir? Dumilat si Mateo. Ang kanyang executive assistant, si Adrian, ay nakatayo na sa harap ng kanyang mesa, may hawak na tablet. Ang schedule po ninyo parang ay, cancel all my appointments for today. Putol ni Mateo. Ang boses ay matigas. Natigilan si Adrian. Pero sir, ang meeting po ninyo sa mga board members ay cancel mo. Ulit ni Mateo, sa paraang hindi na kailangan pang tanungin ulit. Mabilis na tumango si Adrian. Masusunod po, sir. Adrian, tawag ulit ni Mateo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang tao. Itinuwid ni Adrian ang kanyang tindig. Sino po, sir? Rogelio Barrera, may-ari ng isang maliit na construction company. Gusto kong malaman ang lahat. Ang kanyang pera, mga proyekto, mga kasosyo, lalo na ang mga sikreto niya. Walang tanong-tanong na nag-type si Adrian sa kanyang tablet. Right away, sir. Nang makaalis si Adrian, muling tumingin si Mateo sa bintana. Ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam. Ang mga tao ay parang mga tuldok. Sa mundong ito, ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas ng sigaw, kundi sa lawak ng iyong impluensya. At gagamitin niya ang lahat ng impluensya niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Sinagot ito pagkatapos ng unang ring. Alonzo? Sabi ni Mateo. Mateo, napatawag ka. Anong atin? Sagot ng isang masiglang boses sa kabilang linya. May project kayo kasama ang Barrera Construction, tama ba? Diretsong tanong ni Mateo. Oo, isang maliit na housing project. Bakit? May problema ba? Hindi sumagot si Mateo sa tanong. Sa halip, sinabi niya sa malamig na boses, I think it's time to reconsider your partnership. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, sumagot si Alonzo. Ang boses ay seryoso na. Okay, Mateo. Understood. I'll pull out by tomorrow. Salamat, sabi ni Mateo at ibinaba ang tawag. Isa pa lang iyon. Hindi niya hahayaan na ang ginawa ni Rogelio kay Liana ay manatiling walang kapalit. Hindi niya ito bubugbugin. Hindi niya ito sisigawan. Sisirain niya ito ng dahan-dahan, piraso bawat piraso, hanggang sa wala nang matira. Ilang oras ang lumipas. Pumasok si Adrian sa opisina, dala ang isang manipis na folder. Sir, ito na po ang initial findings namin tungkol kay Mr. Rogelio Barrera, sabi ni Adrian. Inilapag ang folder sa mesa. Marami po siyang utang at may mga questionabling materyales na ginagamit sa kanyang mga proyekto. Tumango si Mateo, hindi na nagulat. Mga taong tulad ni Rogelio ay palaging nabubuhay sa panlalamang. Nang akmang tatalikod na si Adrian, bigla itong huminto. Sir, may isa pa po pala. Tumingala si Mateo. Habang hinahalungkat namin ang mga lumang record, pagpapatuloy ni Adrian, may nahanap po kami tungkol sa nakaraan ni Rogelio Barrera, isang insidente. Maraming taon na ang nakalipas. Kinuha ni Mateo ang folder. Naramdaman niya ang isang kakaibang kaba, isang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Binuksan niya ito. Ang katahimikan sa opisina ni Mateo ay mas matindi pa sa anumang ingay. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Sa loob, may iisang papel na lang. Isang luma at medyo naninilaw na newspaper clipping. Maingat na inilagay sa loob ng isang plastic sleeve. Ang headline ay malaki at simple. Dalaga, natagpuang patay sa sariling kwarto.
Naramdaman ni Mateo ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Binasa niya ang unang talata. Isang insidente ng suicide ayon sa investigasyon. Isang batang babae na dumaranas umano ng matinding depresyon. Ngunit sa kalagitnaan ng artikulo, may isang pangalan. Ang pangalan ng dalaga, Elena Velasco. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Parang isang malakas na suntok sa sikmura na hindi niya inaasahan. Elena, ang kanyang bunsong kapatid, ang kanyang nag-iisang kapatid. Nabitawan niya ang folder. Ang papel ay dumausdos palabas at lumapag sa mamahaling carpet ng kanyang opisina. Kasunod ng pangalan ni Elena ay may isa pang pangalan, isang person of interest na isinailalim sa investigasyon, ngunit pinakawalan din dahil sa kakulangan ng ebidensya. Isang nobyo na mahigpit na itinanggi ng pamilya. Isang batang negosyante na nagsisimula pa lang noon, Rogelio Barrera. Hindi maaari. Biglang bumalik ang lahat. Ang bangungot na pilit niyang ibinaon sa loob ng 10 taon. Ang puting pader ng ospital. Ang iyak ng kanyang ina. Ang nakakabinging katahimikan sa loob ng kwarto kung saan nakahiga ang malamig ng katawan ni Elena. Naalala niya ang mga huling salita nito sa kanya sa telepono. Isang gabi bago ang insidente. Kuya, pagod na ako. Hindi niya maintindihan noon. Akala niya, pagod lang sa eskwela. Akala niya isang simpleng kalungkutan lang. Hindi niya alam na unti-unti na pala itong sinisira ng isang halimaw. Isang halimaw na nagbalat kayong pag-ibig. Sinubukan nilang mag-imbestiga noon. Ngunit masyadong makapangyarihan ang pamilya ni Rogelio. Tinakpan ng lahat. Pinalabas na kasalanan ni Elena na mahina siya. Pinangako niya sa sarili niya noon sa ibabaw ng puntod ng kanyang kapatid. Nahahanapin niya ang may kasalanan. Ngunit nawala si Rogelio na parang bula. At ang mga ebidensya ay nilinis. Nabigo siya. Ngayon, ang multo ng nakaraan ay nagbalik at may bago itong biktima. Napatingin si Mateo sa kanyang mesa. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Liana. Basang-basa sa putik, ang mga mata ay puno ng kahihiyan at sakit. Pagkatapos, nakita niya ang mukha ni Elena sa kanyang alaala. Ang mga mata nito ay walang buhay. Puno ng parehong sakit. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang pattern. Isang kalupitan na inulit ng parehong tao. Si Rogelio Barrera ay hindi lang isang mapang-abusong asawa. Isa siyang mangangaso. Isang mandaragit na kumukuha ng kaluluwa ng mga taong mahal niya. Dahan-dahan, pinulot ni Mateo ang folder mula sa sahig. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nawala. Napalitan ito ng isang matigas at matatag na pulso. Ang determinasyon sa kanyang mga mata kanina ay nagbago. Hindi na lang ito pagprotekta. Ito ay paghihiganti. Hindi na ito para lang kay Liana. Personal na ito. Para ito kay Elena. Para sa pangakong binitawan niya 10 taon na ang nakalipas. Pinindot niya ang intercom sa kanyang telepono. Ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay wala nang bahid ng anumang emosyon, kasing lamig ng yelo. Adrian, pumasok ka. Pumasok ang kanyang assistant, ramdam ang bigat sa atmosfera. Tumingin si Mateo sa kanya, ang mga mata ay madilim at hindi mabasa. Ituloy ang plano. May isang sandaling paghinto. Isang sandali na nagpabigat sa bawat sulok ng silid. Walang ititira. Tinanggap ni Liana ang tulong. Pagkatapos ng insidente sa palengke, wala na siyang lakas ng loob na tumanggi. Dumating si Mateo kinagabihan, hindi sa tondo, kundi sa maliit na kwartong inuupahan niya. Hindi ito nagtanong, hindi ito nanghusga. Inilahad lang nito ang susi sa kanya. Isang apartment sa Stamesa, sabi nito. Maliit lang, pero malinis at ligtas. Walang nakakaalam na nandoon ka. Pansamantala, hanggang sa makahanap ka ng mas permanenteng lugar. Sa pagkakataong yon, tumango na lang si Liana.
Isinuko na niya ang kanyang pride para sa anak niya. Ang apartment ay higit pa sa inaasahan niya. May maayos na kama, isang maliit na kusina, at banyong may mainit na tubig. Para itong isang palasyo kumpara sa inuupahan niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakatulog siya ng mahimbing. Sa mga sumunod na araw, palaging dumadalaw si Mateo. Nagdadala ito ng mga pagkain, mga prutas, sariwang gatas, at masusustansyang ulam. Hindi ito nagtatagal. Kumakain sila ng tahimik. Magtatanong ito kung okay lang ba siya. At pagkatapos ay aalis na rin. Ang presensya niya ay isang kalmadong dagat. Ngunit isang araw, nagsimulang magbago ang alon. Napansin ni Liana ang maliliit na pagbabago. Ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo kapag akala niya ay hindi nakatingin si Liana. Ang mga tawag sa telepono na sinasagot niya sa mahinang boses sa may balkonahe. Ang mga salitang naririnig niya ng pira-piraso. Pull out. Assets ng pressure. Hindi na ito ang lalaking tahimik na nagmamasid. Mayroon ng bigat sa kanyang mga balikat. Isang kadiliman sa gilid ng kanyang mga mata. Isang gabi, habang naghahapunan sila, biglang tumunog ang telepono nito. "Excuse me," sabi nito at lumayo para sagutin ang tawag. "Yes, Adrian? Good. Anong balita sa bangko? Okay, make sure they finalize it by tomorrow." Sinubukan ni Liana na huwag makinig, pero hindi niya mapigilan. "No, huwag ninyong pansinin ang mga abogado niya." Narinig niyang sabi ni Mateo, ang boses ay may bahid ng bakal. "Just proceed. I want him to feel it." Biglang lumingon si Mateo at nahuli siyang nakikinig. Mabilis nitong ibinaba ang tawag. "Sorry about that," sabi nito. Pilit nang ngumingiti. "Trabaho ba yan?" Tanong ni Liana. Sinusubukang gawing normal ang usapan. "Something like that," sagot ni Mateo, umiiwas ng tingin. Katahimikan. Isang katahimikan na hindi na komportable. "May problema ba, Mateo?" Tanong ni Liana. Sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa pangalan nito, hindi Sir. Tumingin ito sa kanya. Sa isang saglit, parang may gusto itong sabihin, ngunit mabilis din iyong nawala. "Wala. Huwag mo akong alalahanin," sabi nito. Ngunit lalo lang siyang nag-alala. Kinabukasan, habang nanonood ng telebisyon, may isang pangalan siyang narinig sa balita. Isang maliit na item lang sa business news. Barrera Construction. Pag-aari ng negosyanteng si Rogelio Barrera ay nahaharap umano sa posibleng pagkalugi matapos mag-pull out ang ilan sa mga malalaki nitong investors. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Liana. Barrera Construction. Rogelio. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang tiyan na lalong lumalaki. Ang kanyang mga mata na mayroon ng kaunting sigla. "Baka awa lang siya sa akin." Bulong ng isang pamilyar na boses sa kanyang isipan. Ang boses ng kawalan niya ng kumpiyansa. Ang boses na hinulma ni Rogelio. May isa pang pangalan siyang narinig sa isa sa mga tawag ni Mateo. Isang pangalan ng babae. Elena. Sino si Elena? Ang mga tanong ay nagsimulang mag-ipon sa kanyang isipan. Ang pag-aalaga ba ni Mateo ay tunay? O isa lang siyang proyekto? Isang bagay na kailangan niyang ayusin, isang pagkakamali na kailangan niyang itama. Ang mga pader na unti-unti nang ginigiba ni Mateo sa puso ni Liana ay muling nagsimulang tumaas, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Kinagabihan, tumunog ang kanyang lumang cellphone na binili niya para sa sarili. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan man ay sinagot niya ito. "Hello? Liana, si Aling Nita to. Yung katabi mo dati sa pwesto." Ang boses ng matanda ay balisa. "Aling Nita? Napatawag po kayo?" "Liana, si Rogelio," sabi nito, humihingal. "Sira na ang buhay niya. Nagwawala siya dito sa palengke kanina. Hinahanap ka."
May mga chismis na may malaking tao raw na gustong pabagsakin siya. Ikaw daw ang may kasalanan. Nabitawan ni Liana ang telepono. May malaking tao na gustong pabagsakin siya. Ang mga salitang yon ay umaling-aungaw sa kanyang tainga. At sa kanyang isipan, iisang tao lang ang lumitaw. Si Mateo. Basag. Yan ang tanging salita na kayang ilarawan ng opisina ni Rogelio Barrera. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, kahalo ng mga bubog mula sa binasag niyang bote ng alak. Ang isang upuan ay nakatumba, ang isang paa ay bali. Nakahandusay si Rogelio sa kanyang mesa, amoy pinaghalong mamahaling pabango at murang alak. Ang polo shirt niya ay nakabukas ang 3 butones at ang buhok niya ay magulo. Mga traidor? Sigaw niya sa kawalan. 1 linggo. Sa loob lang ng 1 linggo, gumuho ang lahat. Nagsimula sa isang tawag mula kay Alonzo, ang pinakamalaki niyang investor. Walang palipaliwanag, binawi nito ang pondo. Sunod-sunod na ang naging tawag, mga kliyenteng nag-back out, mga supplier na humihingi ng bayad, at kaninang umaga, ang bangko. Sisingilin na ang lahat ng utang niya. Sino? Sino ang may gawa nito? Hindi ito nagkataon lang. Masyadong mabilis, masyadong malinis, parang isang demolisyon na plinano ng maigi. Pinilit niyang tumayo, ngunit nahihilo siya. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang naka-frame na litrato. Isang litrato nila ni Liana noong kasal nila. Si Liana na nakangiti, ang mga mata ay puno pa ng pag-asa. Bigla, isang galit na hindi niya maipaliwanag ang kumulo sa kanyang dugo. Kasalanan mo to, sigaw niya, hinablot ang litrato at ibinato sa pader. Ikaw at ang lalaki mo, ang lalaking iyon, ang lalaking palaging bumibili ng isda. Nakita niya ito minsan mula sa kanyang sasakyan. Ang paraan ng pagtingin nito kay Liana, ang paraan ng pagprotekta nito. Sino ang gagong yon? Isang hamak na mangingisda lang ba talaga? O isang taong mas malalim pa? Umupo siya, sapo ang kanyang ulo. Ang alak ay hindi nakakatulong. Lalo lang nitong pinapalabo ang kanyang isip. Sinubukan niyang alalahanin. Kailan nagsimula ang lahat ng ito? Nagsimula ito nang bumalik siya sa buhay ni Liana. Nagsimula ito matapos niya itong pahiyain sa palengke. Ang lalaking iyon, siya ang may pakana nito. Pero bakit? Dahil lang ba kay Liana? Isang babaeng wala namang kwenta? Isang babaeng kahit anak ay hindi maibigay sa kanya? Habang pilit niyang iniisip, may isang lumang alaala ang biglang lumitaw mula sa kailaliman ng kanyang isipan. Isang alaala na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Isang mukha ng babae. Bata pa, maganda, mayaman. Elena. Naalala niya ang takot nang malaman niyang kapatid pala ito ng isang makapangyarihang tao. Naalala niya kung paano sila nag-away, ang mga salitang binitawan niya, ang mga luhang pumatak mula sa mga mata nito. Masyado kang mahina, Elena. Hindi ka nababagay sa mundo ko. Pagkatapos noon, nabalitaan na lang niya ang nangyari. Mabilis na kumilos ang pamilya niya para linisin ang kanyang pangalan. Itinago siya. Binayaran ang kung sino ang dapat bayaran, Velasco. Yun ang apelyido. Biglang nanlaki ang mga mata ni Rogelio. Hindi. Hindi pwedeng maging ganoon kalupit ang tadhana. Ngunit ang lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang biglaang pagbagsak. Ang misteryosong lalaki. Ang pangalan. Ang lalaki ni Liana. Isa siyang Velasco. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Mas matindi pa sa epekto ng alak. Hindi ito tungkol kay Liana. Ito ay tungkol sa nakaraan. Bumalik ang multo para singilin siya. Desperasyon, iyon ang kanyang naramdaman. Kung si Liana ang dahilan kung bakit siya hinahabol, si Liana din ang magiging susi para matigil ito. Si Liana ang kahinaan ng lalaking iyon. Mabilis siyang tumayo. Hindi na inalintana ang pagkahilo. Kailangan niyang mahanap si Liana.
Kailangan niyang kausapin ito. Luluhod siya kung kinakailangan. Magmamakaawa. Gagawin niya ang lahat para lang matigil ang impyernong ito. Kinuha niya ang kanyang susi at wallet. Nalaman niya mula kay Aling Nita kung saang lugar dinala si Liana. Sa mesa, habang nagmamaneho siya sa dilim ng gabi, ang galit at takot ay naghahalo sa kanyang sistema. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya, Binya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Ang alam lang niya ay kailangan niyang mabuhay. At kung kailangan niyang sirain ulit si Liana para lang iligtas ang sarili niya, gagawin niya. Ang tunog ng kumukulong tubig sa takore ay ang tanging ingay sa apartment ni Liana. Nakaupo siya sa maliit na sofa, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ni Mateo mula pa kanina. Ang mga salita ni Aling Nita ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. May malaking tao na gustong pabagsakin siya. Ikaw daw ang may kasalanan. Kasalanan niya ba talaga? Siya ba ang dahilan kung bakit nasisira ang buhay ni Rogelio? Ang isang bahagi niya ay nagsasabing nararapat lang iyon kay Rogelio. Ngunit ang mas malaking bahagi niya ay natatakot. Natatakot sa kung anong klaseng tao si Mateo. Hindi ito simpleng kabaitan. Ito ay kapangyarihan. Isang kapangyarihan na kayang sumira ng buhay ng isang tao nang hindi man lang nadudumihan ang sariling mga kamay. At ang kapangyarihang yon ay nakakatakot. Biglang may malakas na katok sa pinto. Napatalon si Liana sa gulat. Liana! Buksan mo to! Si Mateo to! Ang boses ni Mateo ay nagmamadali. Puno ng pag-aalala. Nanginginig na tumayo si Liana. Anong ginagawa niya dito? Liana, please! Kailangan nating umalis dito. Papunta na si Rogelio. Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog. Alam niya. Paano niya nalaman? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, ngunit hindi niya ito binuksan. Ano bang nangyayari, Mateo? Tanongin niya. Ang boses ay nanginginig. Wala nang oras para magpaliwanag. Magtiwala ka sa akin. Sigaw ni Mateo mula sa labas. Magtiwala. Paano siya magtitiwala sa isang taong hindi niya lubos na kilala? Isang taong may kakayahang gawin ang mga bagay na ito. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Giit ni Liana. Ang takot ay napapalitan ng katigasan ng ulo. Totoo ba? Ikaw ba ang may gawa ng lahat ng nangyayari kay Rogelio? Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos ay isang malalim na buntong hininga. Oo, sagot ni Mateo. Ang boses ay pagod na. Pero hindi yan ang mahalaga ngayon. Delikado siya. Kailangan nating umalis. Ang pag-amin na yon ay sumaksak sa puso ni Liana. Bakit, Kit? Tanong niya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Dahil lang ba sa ginawa niya sa akin? Gagamit ka ng ganito kalaking kapangyarihan para lang sa akin. Sino ba talaga ako sa'yo, Mateo? Muling katahimikan. Mas matagal. Mas mabigat. Nang magsalita ulit si Mateo, ang boses niya ay basag na. Puno ng sakit na matagal nang kinikimkim. Si Rogelio. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang kapatid ko. Natigilan si Liana. Kapatid? Hindi ko hahayaang mangyari ulit yun sa'yo. Ang mga salitang yon, dapat ay nagdulot iyon ng kapanatagan. Dapat ay naintindihan niya. Ngunit ang isipan ni Liana, na sinanay ni Rogelio sa loob ng maraming taon para maniwala na siya ay walang kwenta, ay iba ang pagkakaintindi. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yun sa'yo. Hindi dahil mahalaga siya, kundi dahil ayaw na ulit ni Mateo na mabigo. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng tulong, ang lahat ng pag-aalaga, hindi para sa kanya, para sa konsensya niya, para sa multo ng kapatid niya. Si Liana ay isang pamalit, isang proyekto para tubusin ang pagkakasala ng nakaraan. Ang sakit ay mas matindi pa sa sampal, mas masakit pa sa anumang salitang binitawan ni Rogelio. Dahil sa pagkakataong ito, umasa siya. Kaya pala, bulong ni Liana sa sarili,
Ang mga luha ay malayang dumadaloy na. Ginagamit mo lang ako. Hindi, Liliana. Hindi totoo yan. Sigaw ni Mateo. Nararamdaman ang pagbabago sa sitwasyon. Ginagamit mo lang ako para sa konsensya mo. Sigaw ni Liana pabalik. Ang boses ay puno ng pait. Binuksan niya ang lock ng pinto. Ngunit hindi para umalis kasama si Mateo. Binuksan niya ang pinto ng bahagya, sapat lang para magkaharap sila. Nakita niya ang pagkagulat at sakit sa mga mata ni Mateo. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang buhay. Hindi kita kailangan. Liana, please, makinig ka. Sinabi kong umalis ka na. Itinulak niya ang pinto ng buong lakas. Isinara niya ito sa mismong mukha ni Mateo. Isinara niya ang pinto sa nag-iisang tao na nagparamdam sa kanya ng pag-asa. Narinig niya ang malakas na pagkabog ng kamao ni Mateo sa pinto. Ngunit hindi niya ito pinansin. Dumausdos siya sa sahig, nakasandal sa pinto at doon humagulgol. Pakiramdam niya, nag-iisa siya ulit. Mas nag-iisa pa kaysa dati. Pagkatapos, isang ibang tunog ang kanyang narinig. Isang malakas na pagkalampag mula sa baba. Isang sigaw. Liana, alam kong nandyan ka. Buksan mo ito kung ayaw mong give. Mahabarain ko ito. Ang boses ni Rogelio. Nasa labas na siya. Ang mundo ni Liana ay biglang lumiit sa espasyo sa pagitan ng dalawang pinto. Sa likuran niya, ang pintong isinara niya kay Mateo. Ang pintong kumakatawan sa nawasak na pag-asa. Sa harapan niya, ang pintong anumang oras ay maaaring gibain ni Rogelio. Ang pintong kumakatawan sa nakaraang pilit niyang tinatakasan. Nasa gitna siya. Trap. Liana! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Rogelio mula sa labas ng gusali, sinabayan ng malakas na pagkalampag sa gate sa ibaba. Kasabay nito, narinig niya ang boses ni Mateo mula sa kabilang panig ng kanyang pinto. Liana, nandyan na siya. Papasukin mo na ako. Kailangan kitang protektahan. Proteksyon. Iyon ang salitang nagpabago sa lahat. Kaninong proteksyon ang kailangan niya? Ang sa isang lalaking tingin sa kanya ay isang obligasyon? O ang sa isang sistema na paulit-ulit siyang binibigo? Hindi. Hinawakan ni Liana ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang bahagyang paggalaw ng sanggol sa loob. Isang maliit na sipa. Isang paalala. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya para sa sarili niya lang lumalaban. Isa na siyang ina. At ang isang ina ay hindi nagtatago sa likod ng kahit sino. Isang kakaibang kapayapaan ang biglang bumalot sa kanya. Nawala ang panginginig. Nawala ang takot. Napalitan ito ng isang kalmadong determinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya papunta sa pinto. Hindi sa pintong kinaroroonan ni Mateo, kundi sa pintong palabas. Liana, anong ginagawa mo? Tanong ni Mateo mula sa kabilang pinto. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Liana. Huminga siya ng malalim. Inipon ang lahat ng lakas na natitira sa kanya at dahan-dahang ipinihit ang doorknob. Binuksan niya ang pinto. Naglakad siya palabas ng apartment, nilagpasan ang naguguluhang si Mateo at nagsimulang bumaba ng hagdanan. Liana, saan ka pupunta? Bumalik ka dito. Sigaw ni Mateo. Sumusunod sa kanya. Ngunit si Liana ay hindi lumingon. Bawat hakbang pababa ay parang isang paghakbang palayo sa luma niyang sarili. Palayo sa babaeng palaging yumuyuko. Palayo sa babaeng naniniwala na siya ay walang kwenta. Nang marating niya ang ibaba, nakita niya si Rogelio. Lasing, magulo ang buhok, at puno ng desperasyon ang mga mata. Pilit nitong binubuksan ang nakakandadong gate. Nang makita siya ni Rogelio, natigilan ito. Liana, sabi nito. Ang boses ay pinaghalong gulat at galit. Nandyan ka lang pala. Halika dito. Kausapin mo ang gagong yan. Sabihin mong tigilan na niya ako. Hindi gumalaw si Liana. Nakatayo lang siya sa paanan ng hagdan,
Ilang metro ang layo mula sa gate. Sa likod niya, sa itaas ng hagdanan, ay nakatayo si Mateo. Hindi makapaniwalang pinapanood ang nangyayari. Pakiusap, Liana! Pagmamakaawa ni Rogelio, ang yabang ay napalitan na ng takot. Sabihin mo sa kanya, ibabalik ko ang lahat. Pera, bahay, lahat. Patawarin mo na ako. Tiningnan ni Liana ang lalaking minsang nangako sa kanya ng mundo. Ngunit ang ibinigay lang ay isang kulungan. Nakikita niya hindi ang isang halimaw, kundi isang duwag. Isang taong walang ibang alam, kundi manisi ng iba para sa sarili niyang mga pagkakamali. Dahan-dahan, inilagay ni Liana ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Nagsalita siya. Ang kanyang boses, hindi pa sigaw, hindi galit. Ito ay kalmado, matatag, at puno ng katotohanan. Hindi ka nawalan dahil sa akin, Rogelio. Natigilan si Rogelio. Hindi ka nawalan dahil sa kanya. Pagpapatuloy ni Liana, bahagyang tumingin sa direksyon ni Mateo sa likuran. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rogelio, ang mga matang dati niyang kinatatakutan. Ngayon, wala na siyang nakikitang kahit ano. Nawalan ka dahil sa sarili mo. Isang salita, isang pangungusap. Ngunit para kay Rogelio, ito ay parang isang malakas na sampal. Isang salamin na ipinakita sa kanya. At ang nakita niya ay ang basag niyang refleksyon. Wala siyang masabi. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara. Ngunit walang salitang lumalabas. Mula sa itaas ng hagdanan, napangiti si Mateo. Isang nangiting hindi ng tagumpay, kundi ng paghanga. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang isiping kailangan ni Liana ng isang tagapagligtas. Ang hindi niya alam, sa buong panahong ito, inililigtas na pala ni Liana ang kanyang sarili. Ang katahimikan na sumunod sa mga salita ni Liana ay mas matindi pa sa sigaw ni Rogelio kanina. Biglang, ang katahimikang yon ay binasag ng tunog ng mga sirena ng pulis. Mabilis na dumating ang dalawang mobile car. Ang kanilang mga ilaw ay kumikinang sa dilim ng gabi. Natarantang lumingon si Rogelio. Huli na para tumakbo. Mabilis siyang pinalibutan ng mga pulis. Rogelio Barrera? Tanong ng isang opisyal. Inaaresto ka namin for public disturbance and trespassing. Teka, wala akong ginagawa. Palag ni Rogelio. Pero hindi na siya pinakinggan. Mabilis siyang pinosasan at isinakay sa sasakyan ng pulis. Habang isinasara ang pinto, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Liana. Kalmado, matatag, at hindi na natatakot. Ang mga sirena ay unti-unting humina. Hanggang sa tanging ang tunog na lang ng mga kuliglig ang natira. Naiwan silang dalawa ni Mateo. Si Liana sa ibaba ng hagdan, si Mateo sa itaas. Ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malalim na bangin na puno ng mga non-said words at misunderstandings. Dahan-dahang bumaba si Mateo. Bawat hakbang ay maingat na parang natatakot siyang baka tumakbo palayo si Liana. Huminto siya ilang talampakan mula sa kanya. Liana, sabi niya sa mahinang boses. Hindi sumagot si Liana. Nakatingin lang siya sa daan kung saan nawala ang sasakyan ng pulis. Tama ka. Pagpapatuloy ni Mateo. Naging makasarili ako. Ang nakaraan, binulag ako nito. Doon na lumingon si Liana. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata ni Mateo. Hindi na ang malamig na determinasyon, kundi ang sakit ng isang sugat na hindi pa rin naghihilom. Sino si Elena? Tanong ni Liana. Huminga ng malalim si Mateo na parang naghahanda para sa isang mahirap na pag-amin. Siya ang bunso kong kapatid. Simula niya, 10 taon na ang nakalipas. Bata pa siya, puno ng pangarap. Na-inlove siya sa isang lalaki. Isang lalaking unti-unting sinira ang pagkatao niya. Parehong-pareho sa ginawa ni Rogelio sa'yo. Sinabi niya sa akin na nahihirapan na siya. Pero hindi ko siya pinakinggan ng seryoso. Akala ko, simpleng problema lang. Isang araw, huli na ang lahat.
Ang sakit sa boses ni Mateo ay totoo. Ramdam ni Liana. Nang makilala kita, Liana, nakita ko sa iyo ang parehong lakas na meron ng kapatid ko, ang parehong kabutihan, at nang malaman ko na ang lalaking nanakit sa iyo at ang lalaking nanakit sa kanya ay iisang tao, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Gusto kong gumanti. Gusto kong protektahan ka sa paraang hindi ko nagawa para sa kanya. Tumingin si Mateo ng diretso sa mga mata ni Liana. Pero nagkamali ako. Hindi kita tinulungan dahil sa konsensya ko. Tinulungan kita dahil may nakita akong espesyal sa'yo mula pa lang nung unang araw. Hindi ko lang maamin sa sarili ko. Minahal kita dahil ikaw si Liana. Sabi niya, ang boses ay basag na. Dahil sa tapang mo, sa puso mo, hindi dahil sa nakaraan ko. Ang mga salita ay parang ulan na dahan-dahang naghugas sa lahat ng pagdududa sa puso ni Liana. Nakita niya ang katotohanan. Nakita niya ang kaluluwa ng lalaking nasa harapan niya. Isang lalaking nasaktan din. Isang lalaking natakot ding magkamali ulit. Mateo? Akmang hahakbang palapit si Liana nang bigla siyang mapahawak sa kanyang tiyan. Isang matinding sakit ang biglang kumirot. Mas matindi kaysa sa mga naranasan niya dati. Napatingin siya sa ibaba, sa sahig. May bahid ng tubig. Pumutok na ang kanyang panubigan. Liana! Sigaw ni Mateo. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Mabilis siyang lumapit at inalalayan siya. Ang baby? Nahihirapang sabi ni Liana. Lalabas na yata siya. Binuhat siya ni Mateo ng walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng drama, ang lahat ng nakaraan ay biglang nawala. Ang tanging mahalaga na lang ngayon ay ang kinabukasan na paparating. Huwag kang mag-alala, sabi ni Mateo habang isinasakay siya sa kotse nito. Magkasama tayo dito, hindi kita iiwan. Sa pagkakataong ito, naniwala si Liana. Ang amoy ng ospital ay hindi na nagdulot ng takot kay Liana. Ngayon, ito ay amoy ng pag-asa. Ang mga puting pader ng delivery room ay nasaksihan ang kanyang pagsigaw, ang kanyang pag-iyak, at ang kanyang hindi masukat na lakas. At sa buong panahong yon, isang kamay ang hindi bumitaw sa kanya. Ang kamay ni Mateo. Pagkatapos ng ilang oras na puno ng sakit at paghihirap, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa kwarto. Mas maningning pa sa ilaw ng mga lampara. It's a girl, sabi ng doktora. Ang ngiti ay abot-tenga. Ang lahat ng pagod sa katawan ni Liana ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang damdamin na hindi niya pa naramdaman kailanman. Isang pag-ibig na napakalinis at napakatindi. Inilapag ng nurse sa kanyang dibdib ang isang maliit na nilalang, balot sa puting kumot, ang kanyang anak. Ang kanyang milagro, ang maliliit nitong mga daliri, ang manipis nitong buhok, ang perpektong hugis ng kanyang mga labi. Hinaplos ni Liana ang malambot na pisngi nito at ang mga luha ng saya ay malayang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Tumingala siya at nakita si Mateo nakatayo sa tabi ng kama. Ang mga mata nito ay nakatutok sa sanggol, puno ng pagkamangha at pagsamba. May mga luha ring namumuo sa gilid ng mga mata nito. Kamukha mo siya, bulong ni Mateo. Ang boses ay magaspang dahil sa emosyon. Kinuha ng nurse ang sanggol para linisin. Sa sandaling iyon, naiwan silang dalawa ni Mateo sa katahimikan. Salamat, Liana, sabi ni Mateo. Hinawakan ang kamay niya. Salamat sa pagpapakita mo sa akin kung ano ang tunay na katapangan. Ngumiti si Liliana. Isang tunay na ngiti na walang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Salamat din sa iyo, Mateo, sa hindi mo pagsuko sa akin. Nang bumalik ang nurse dala ang sanggol, malinis na at bihis, inabot niya ito kay Mateo. Nag-atubili si Mateo sa simula, na parang natatakot na baka mabasag niya ang munting anghel. Ngunit nang inilagay na sa kanyang mga bisig ang sanggol, isang kakaibang kumpiyansa ang biglang lumitaw sa kanya. Dahan-dahan niya itong inhale, ang kanyang malalaking kamay ay mukhang napakalaki
kumpara sa liit ng sanggol. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ni Mateo. Tumingin si Liliana sa labas ng bintana. Ang madilim na gabi ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng malamlam na sinag ng bukang liwayway. Isang bagong umaga. Liway, sagot ni Liana, na ang ibig sabihin ay liwanag ng umaga. Liway, ulit ni Mateo ngumiti. It's perfect. Inabot niya pabalik ang sanggol kay Liana. At sa sandaling iyon, habang hawak ni Liana ang kanyang anak, at habang si Mateo ay nakatayo sa kanyang tabi, ang lahat ay naging tama. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Hindi na siya si Liana na nagtitinda ng isda sa tondo, na laging nakayuko. Hindi na siya si Mr. Mateo Velasco, ang CEO na nagtatago sa likod ng kapangyarihan. Sila ay isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng mga pagsubok, pagpapatawad, at pangalawang pagkakataon. Pinagmasdan ni Liana ang kanyang anak na payapang natutulog sa kanyang mga bisig. Naisip niya si Rogelio, hindi na may galit, kundi may awa. Ang paghihiganti ni Mateo ay hindi ang nagpabagsak kay Rogelio. Ang sarili nitong kahungkagan ang nagpabagsak sa kanya. Ang hustisya, nalaman ni Liana, ay hindi laging maingay. Minsan, ito ay ang tahimik na katotohanan na ang mga taong nananakit ay ang mga taong pinakawasak sa loob. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Liana. Magkasama na tayo ngayon, bulong nito. Sa lahat ng umaga, tumingin si Liana sa kanya pagkatapos sa isa kanilang anak at sa sikat ng araw na tuluyan ng pumupuno sa silid. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na gabi, natagpuan na niya ang kanyang bagong umaga.